Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Ether Nacional, kapansin-pansin ang pagkakahawig ng galaw ni XRP ngayon sa mga sinyales bago ang malaking rally nito noong 2017. Sa kanyang pagsusuri, ipinakita po niya na ang kasalukuyang market structure ng XRP ay halos kapareho ng nakaraan. At yan po ay isang indikasyon na maaari tayong makakita ng parehong uri ng pag-akyat sa mga darating na buwan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba pinapakita ng chart ni Ether Nacional ang pagkakahawig ng 2017 at 2025? Yan, sabi po rito ay the analyst shared two charts illustrating parallel formations between both cycles, indicating that XRP may be entering a similar two-phase upward trajectory. Ayan, ibinahagi po ni Ether Nacional ang dalawang chart na nagpapakita po ng halos magkaparehong pattern sa pagitan ng 2017 at 2025. Ayan, check po natin yung kanyang actual na tweet dito. Ayan po. At palakihin po natin yung kanyang chart. Kaya yan po yung parehong pattern na siyang ating ipapaliwanag dito. Makikita po rito ang pagkakaroon ng two-phase na galaw kung saan unang aakyat po si XRP, susundan ng consolidation bago muling sumabog sa ikalawang yugto. Ipinapakita rin ng pattern na ito na maaaring nasa panimulang bahagi na ngayon sa XRP ng isang panibagong malakas na bullish cycle. Ang market impact po nito ay kapag napatunayan ang pattern na ito, posibleng umangat po muli ang interest ng mga traders at investors kung saan ay magdudulot ng mas malawak na demand at pagtaas ng presyo. Ngayon ay ano naman ang nangyari sa 2017 rally ni XRP? Yan, ang sabi po rito ay the left side of the comparison shows XRP's 2017 breakout from a prolonged descending trend line, followed by a steep first wave and a period marked as reaccumulation. That consolidation phase preceded a second wave that sent XRP to new highs. Yan, balikan po natin ulit yung chart. Noong nakalipas po na taong 2017, lumabas si XRP mula po sa mahabang downtrend na halos ilang taong ding tumagal. Matapos po ang breakout, agad po siyang sumipa pataas sa tinatawag na first wave. Pagkatapos po nito, pumasok po siya sa reaccumulation phase kung saan nag-ipon muli ng lakas ang market bago po tuluyang umarangkada sa second wave na nagdala sa kanya sa bagong all-time high. Ang ganito pong uri ng pattern ay bihirang mangyari pero sobrang epektibo kapag nauulit. Sa market impact, kapag magaganap po ulit ang ganitong setup, maaring maranasan po natin ang parabolic rally na katulad ng pag-akyat ng XRP mula 0.01 hanggang higit $2 noong taong 2017. Ano naman po ang ipinapakita ng 2025 chart ni Ether Nacional? Ayan. Ang sabi po rito ay on the right, Ether Nacional's 2025 chart depicts an almost identical sequence, showing a clean breakout, a sharp initial rise, and a developing reaccumulation zone that the analyst implies could serve as a launch point for another rally. Yan, paliwanag po natin yan. Sa kanyang 2025 na chart, malinaw po ang halos eksaktong pagkakahawig sa 2017 cycle. Nakikita po natin rito ang breakout, mabilis na unang pagtaas at kasalukuyang reaccumulation zone na tila naghahanda para sa isa pang malakas na paglipad. Para bang inuulit na XRP ang kanyang nakaraang galaw, ngunit sa mas mataas na antas ng presyo at mas matured na market environment. Sa market impact, ang ganito pong technical pattern ay nagdudulot ng excitement sa mga traders dahil madalas itong nauuwi sa breakout rallies, lalo na kung sabayan ng positibong balita sa fundamentals.
Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng ibang mga analyst tungkol sa posibleng galaw ni XRP? Ayan, ang sabi po rito ay in the discussion that followed the post, another user suggested that the approval and trading volume of exchange-traded funds could be a key factor in driving XRP higher. Yan, matapos pong ibahagi ang chart, isa pong commenter ang nagsabi na ang ETF approval at trading volume ang maaring magtulak kay XRP pataas. Totoo ito dahil sa mga nakaraang buwan, nakita nating tumaas ang presyo ng ibang cryptos matapos pong maaprubahan ang kanilang ETF. Ngunit para po kay Ether Nacional, may mas malalim pang dahilan sa likod ng galaw ni XRP. Sa market impact, ang ETF inflows ay lagi pong nagdadala ng bagong kapital. Kaya kung maaprubahan po ang XRP ETF, maaaring makakita tayo ng biglaang pagtaas ng presyo sa spot market. Ano naman po ang tunay na puwersa sa likod ng pagtaas ayon kay Ether Nacional? Ayan, sabi rito ay Ether Nacional responded that while ETF inflows are indeed a catalyst, the main force behind a sustained move would stem from deeper market mechanics. Ayan. Ayon po kay ito po, kung pag hindi po ninyo nakita yung aking binasa ay ayan po. Ayan, naka-highlight. Ayon po kay Ether Nacional, totoo na makatutulong po ang ETF inflows. Ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan ng posibleng matagalang pagtaas ni XRP. Ang tunay po na pwersa ayon sa kanya ay ang matagal ng structural pressure na nabubuo sa long-term chart ni XRP. Ang pagbitaw po ng pressure na ito ang maaaring magsilbing trigger ng susunod na malaking rally. Ang market impact po dito ay kapag pumutok ang ganitong structural pressure, madalas po itong magbunsod ng malawakang paggalaw na tumatagal ng buwan or taon, katulad ng bull run noong nakalipas na taong 2017. Ngayon ay paano naman po naiiba ang pananaw ni Ether Nacional sa ibang mga analyst? Ang sabi naman po rito tungkol dyan ay the comments suggest that Ether Nacional views ETF developments as secondary to broader structural patterns, implying that price behavior is being guided by technical and cyclical forces rather than short-term speculative events. Ayan. Ipinapakita daw po ng kanyang mga komento na mas nakatuon si Ether Nacional sa long-term market structure kaysa sa mga pansamantalang balita. Para po sa kanya, ang galaw ng presyo ng XRP ay sumusunod po sa mga cyclical pattern, mga paulit-ulit na yugto ng pagtaas at pagbaba sa loob ng mas mahabang panahon. Hindi raw po ito basta resulta ng hype, kundi bahagi ng natural na pag-ikot ng market. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagbibigay ng mas malalim na kumpiyansa sa mga investors dahil ipinapakita po nitong may matibay na batayan ang galaw na XRP sa technical na aspeto. Sunod na tanong ay paano naman po sinusuportahan ng kasaysayan ang teoryang ito? Sabi rito ay the 2017 comparison is notable for its precision. The earlier cycle showed XRP moving from below 0.01 to over $2 in a rapid two-stage surge once it broke free from a prolonged downtrend. Yan, ang pagkukumpara po sa 2017 ay napakadetalyado at eksakto. Noon umakyat po si XRP mula halos wala pang 0.01 na presyo hanggang lampas po sa $2 sa loob lamang ng 2 yugto matapos po niyang makawala sa matagal na downtrend. Ipinapakita po nito na kapag nag-breakout sa XRP mula sa long-term pattern, kadalasan ay sumusunod dito ang napakalakas na bull run. Sa market impact, kung uulit po ang ganitong kondisyon, posibleng umabot po si XRP sa bagong price discovery zone kung saan wala pang resistance sa itaas. Ngayon ay nasaan na ngayon sa cycle sa XRP ayon sa chart? Yan, ang sabi po rito ay
the analyst current chart with price levels adjusted to the present scale positions XRP around the same phase of reaccumulation, hinting at potential continuation toward higher levels if the pattern maintains its symmetry. Ayan po, batay po sa kasalukuyang chart ni Ether Nacional, nasa reaccumulation phase na ngayon si XRP. Ang parehong yugto bago po siya sumabog noong 2017. Kung mananatiling symmetrical po ang pattern, maaari itong magtuloy sa ikalawang wave ng pag-akyat patungo po sa mas mataas na presyo. Ang ganito pong sinyales ay nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kwento ng XRP sa 2025. Pagdating po sa market impact, ang mga traders na nakikita ang ganitong phase ay karaniwang nagsisimulang mag-position ng maaga. Kaya maaari pong tumaas ang buying pressure sa mga susunod na linggo. Ano naman po ang ibig sabihin ng history doesn't repeat but it rhymes? Ayan. Sabi po rito ay Ether Nacional's analysis places current XRP activity within a long-term historical framework, emphasizing that price cycles may not repeat perfectly but often align in structure. Ibig pong sabihin yan, ang ibig pong sabihin ng kasabihang ito ay hindi po eksaktong nauulit ang nakaraan, pero may pagkakahawig po ang daloy ng mga pangyayari. Sa kaso po ni XRP, maaaring hindi po ganap na katulad ng 2017 ang 2025 rally. Ngunit ang pattern at emosyon ng market ay halos pareho. Sa madaling salita, inuulit po ni XRP ang ritmo ng kanyang tagumpay noon. Ngayon ay sa mas matured po na sa market. Yan, mas matured po na market. Ang market impact po dito ay kapag napatunayan po ito, maaaring magsimula ang bagong yugto ng bullish sentiment. Hindi lang para kay XRP, kundi sa buong altcoin market. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titignan po natin ang pagsusuri ni Ether Nacional, makikita natin na ang technical na analysis ay nagbibigay po ng malinaw na larawan kung gaano kahalaga ang long-term structure ng XRP. Hindi po ito basta hype or tsamba, kundi resulta ng mga cyclical patterns na paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan ng crypto. Kung tama po ang teorya, posibleng maging 2025, posible pong ang taong ito ang modernong bersyon ng 2017 bull run ni XRP. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang pagkakataon po ito upang pag-aralan ang chart at hanapin ang mga entry point bago po magsimula ang ikalawang wave. Ngunit dapat din tayong manatiling maingat dahil kahit po maganda ang pattern, ang crypto market ay likas na pabago-bago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.